Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang lihim ng cross o ang lihim na kapangyarihan ng isang cross. Kasi marami pong mga nagmamagaling na feeling mga bihasa na hindi daw sila nagsa-sign of the cross. It's because dala lang daw yan ng mga pare. So mga takot sa pare. Siguro yung mga taong yun na siguro ng mga nevermind. So sa video ito malalaman natin kung bakit makapangyarihan ng isang cross at hindi lang ito nag-ugat sa Kristyanismo. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. Ang cross po ay hindi lang basta dala ng mga praile. Bago pa ang relihiyon, ang cross po ay rinirespeto na ng mga astrologers. So mga taong may alam sa mga cosmic symbols. Dahil ang cross po ay nagrerepresenta ng 4 cardinal direction. So 4 na kapangyarihan. North, South, East, West. So yung 4 na cardinal points na yan, mayroon niyang energy. It's because dyan po umiikot ang ating mundo. So meron niyang mga magnetic fields. So sa mga taong hindi nagsa-sign of the cross kasi wala daw yung silbi, wala daw kapangyarihan, kasi more on mga witchcraft daw sila, yun yung mga peke na mga witchcraft practitioners. It's because before Christianity, mga witchcraft practitioners, ginagamit nila ang sign of the cross to seal their spirit. Kasi ang sign of the cross po ay simbolo yan ng paggawa ng sacred space o shield sa iyong katawan. Kahit ang mga tao sa Egypt, yung mga pharaoh ay gumagamit na ng cross. Iba lang yung version, which is ang meaning ng ankh sa kanila ay symbol of eternal life. So noong unang panahon pa, nung hindi pa nauso ang relihiyon, hindi religious symbol ang cross. So naging religious symbol lang to nang inadapt sila ng Christianity. Kasi yung mga nasa Roman Empire, nagtatag ng Katolika Romana na simbahan, mga matatalino din mga scholar nun. Nagre-research din sila. So nalaman nila na ang cross ay isa sa mga effective na pangdepensa. Kung naalala niyo yung kwento ko about kay Reggie, yung Kafgu, na tinanong ko siya, bakit mas malakas yung anting-anting natin mga Kristiyano kaysa anting-anting ng kalaban nyo na iba yung relihiyon? So sagot niya, sa anting-anting kasi ng Pilipinas, meron tayong cross. Sa kanila, wala, hindi sila naniniwala sa cross. Kaya mas malakas tayo. Yon. So hindi lang basta religious yung cross. Cross is a cosmic symbol o sacred geometry. A cosmic sacred geometry po. So pagdating na ng Christianity, naging symbol na siya ng salvation yung cross. It's because syempre doon pinako si Yeshua. So doon siya pinarusahan ng Roman Empire, which is yung Roman Empire na yon, yun din ang nagtatag ng Roman Catholic Church later on. So bago pa ang relihiyon, sa panahon ni Solomon mga migs, meron ng sign of the cross o mga talisman o anting-anting, which is may cross. Tulad nitong nasa picture. Dati ang ginagawa doon ay, so dati ang design niya, nung hindi pa nauso ang Saint Benedict Medal, kasi wala pa naman si San Benito ng mga panahon na yon. So mga pangalan ng anghel ang nakasulat. Kasi bawat anghel po, meron niyang direksyon. So kung naalala niyo yung last video natin na Sator of Solomon, di ba may Zomso, Asanahes, Simisilam. So yun po ay may nagre-representang anghel. So yun po ay 4 cardinal points. Di ba? Zomso, Asanahes, Agla, and
Simisilam. So, meron yung isang direksyon na nakataga si Saint Michael, sa isang direksyon si San Rafael, sa ibang direksyon naman si Archangel Uriel at saka si Gabriel. So, bago pa ang relihiyon na Kristyanismo na nag-adapt sa cross, si Haring Solomon gumawa na ng mga talisman na may sign of the cross, which is for protection. Tulad nitong nasa video. Kasi ngayon sa Saint Benedict medals, iba na yung nakalagay, iba na yung design. So, ni-revise siya ni Saint Benedict nung nagpakita siya sa isang monghe. And aside from that mga migs, meron pang isang design tulad nito. So, ang nakapalibot dito ay mula sa dasal ng salmo o mga awit. So, Psalm 22, 16 to 17. So, dyan yun inadapt yung mga nakapalibot na mga letra. So, isa din yan sa mga talisman nung panahon ni Haring Solomon. At ito naman yung sa modernong panahon. Kaya nga, napakalakas ng Saint Benedict medal mga migs. Sa tamang dasal lang, hindi nyo haluan ng occult, hindi nyo haluan ng imok, gidok, at dok, at iba pang mga kalokohan na dasal tulad ng Salum Mundi. So, yung original na dasal yung gagamitin nyo. So, napakalakas ng Saint Benedict medal mga migs. It's because yung disenyo niya mga migs ay hango pa sa ancient times. Medyo na-revise lang kasi nung nagpakita yung aparisyon ni San Benito sa isang monghe, so nagbigay siya ng design ng medal. Siguro, alam ni San Benito yung sikreto ng cross, yung kapangyarihan ng cross. May malaking possibility na nagpaalam siya sa God the Father para bigyan ng mensahe yung mga tao. Ni-revise na yung dasal, so kaya naging iba na yung disenyo. Mayroon ng CSPB, di ba? Cross Sancti Patris Benedicti, meron ng exorcism prayer sa palibot. Kaya yung iba nagtataka kung bakit daw napakalakas ng Saint Benedict medal pagdating sa pangdepensa. Kahit nga evil eye, mga inggit, o sumpa man, so kaya niyang inalify. Kung hindi masyadong malakas yung paniniwala nyo, hindi masyadong malakas yung pondo, may mga pagkakataon na nakakatagos siya pero hindi ka napupuruhan. So, kaunting energy lang. Kaunting masamang energy lang na which is kaya mong isurvive. At dito naman sa 15th century, may nakita silang isang talisman na so isa daw sa mga malalakas na talisman na nakita nila, which is may symbol na dalawang letter A at dalawang letter G sa baba. So, hindi nila na-decipher kung anong ibig sabihin nun, pero according sa mga pananaliksik ng nakakita ng simbolong ito, na ito daw ay nagbibigay ng tagabulag sa taong gustong manakit sa'yo. At ito din daw ay nagbabaklas ng gapos. Gapos ng mangkukulam, na ginapos ka sa manika o ginapos ka sa masamang pangyayari. So, isa daw ito sa malakas na pangbaklas. Pero hindi ko ginagamit ito mga mix, pinakita ko lang. Hindi ko ginagamit is because hindi ko alam yung ibig sabihin ng mga letra na nandun. As an example na isa sa mga malakas na talisman ay simbolo pa rin ng cross. So, kapag nag-sign of the cross ka, siniselyo mo na yung katawan mo na hindi makapasok yung mga masasamang energy. Kaya yung mga anak nyo, turuan nyo. So, kung kayo ay naniniwala sa kay Jesus Christ, God the Father at Holy Spirit, so pwede kayong mag-usal in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi dalawang direksyon yan eh. Spiritual at saka physical. Yan yung ibig sabihin. So yung physical na katawan mo, kinokonekta mo sa spiritual na kapangyarihan o Holy Spirit. Yan ay sa mga mystic or Kabbalistic point of view with regards to the sign of the cross.
So pagdating naman sa Christianity, it's become the symbol of salvation o symbol of the church, symbol of Christ. Kaya yung sa iba na sabi na hindi ito sa sign of the cross kasi mga magic practitioner daw sila, mga witchcraft practitioner daw sila, hindi sila sa sign of the cross. Ayun yung mga fake na mga witchcraft practitioner. Hindi nila alam na before Christianity, before the religion na nag-widespread sa buong mundo, so yung mga totoong witchcraft practitioner, alam nila kung gaano kahalaga ang sign of the cross. Yung iba nga, iba lang ang kanilang execution. So, sa atin, nag-cross tayo ganon. Yung iba ay tinuturo nila yung iba't ibang direksyon para to create a sacred space at doon na sila gumagawa ng kanilang mga ritual. So, kaya Migs, huwag kayong nagpapaniwala sa iba na binabaliwala nila ang meaning ng cross o binabaliwala nila ang simbolismo ng cross. Kung ano man yung mga defense mechanism nila. So, Saint Benedict Medal ay isa sa mga malalakas na talisman or medallions. It's because dala-dala niya yung 4 cardinal direction, yung cross. So, 4 energy source of the world, north, south, east, west. Kaya ngayong Sator, meron din silang panawag sa 4 na sulok ng mundo. So, parang witchcraft na rin yun eh, yung Sator ng Pinoy occult. Mali yung usal ka lang ng usal noon tapos hindi mo i-execute yung direction. Meron yang proper direction. Pag-usal mo sa 4 na sulok ng mundo. Kahit yung Sator ni Solomon, kahit yung Sator ni Solomon naman, pwede ka na hindi ka na humarap sa mga 4 na direction. Sabihin mo lang yung mga words na which correspond to the 4 cardinal points. Each of the 4 cardinal points, north, south, east, west, at yung cardinal points na yun, meron yung mga anghel na gumagabay. Si Saint Michael, Oriel, Raphael, and Gabriel. So, sa ibang version naman, sa Sator Coronados, so meron silang Adonadam, Rehob, Ugnat sa Ugnat. At tapos yung axis sa kanila ay yung Tadaksak. Sa Sator ni Solomon naman, yung axis nila is yung Ephata. So, yun yung pangbukas. Bubuksan mo muna yung gateway. Pagkatapos ng pangbukas na susi, sabihin mo na yung 4 na direction to call on the power. So, yun yung sa Sator ni Solomon. Pero kung hindi ka gumagamit nun, so focus ka lang sa Saint Benedict Medal. So, I recommend na focus ka lang din sa mga dasal na kaya mong intindihin. Pwede kang gumawa ng mga poder doon based from Bible. So gagawa pa tayo ng ibang video na may mga orasyon tayong gagamitin na ang mga kataga ay galing sa Biblia na makakatulong sa ating pang-araw-araw na ginagawa. So I hope mga migs nakuha niyo yung point na sign of the cross ay hindi lang basta religious symbol. Ito po ay simbolo ng sangsinukob. Simbolo ng mundo, 4 cardinal points. So isang napakalakas na defense para sa ating kaluluwa. So I hope nag-gets nyo yung point and kita-kits tayo on the next topic. Thank you.